Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang pinakabagong weather update ngayong araw December 9, 2024, Monday. Alamin natin ang mga lugar na posibleng makaranas ng pag-ulan ngayong araw dahil sa mga weather systems na nakakaapekto sa ating bansa at silipin din natin ang low pressure area na posibleng mabuo sa susunod na linggo. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, tatlong weather systems ang nakakaapekto sa bansa. Una, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nagdadala ng pag-ulan sa Visayas, Mindanao at Palawan. Pangalawa, ang shear line na nagdudulot ng pag-ulan sa silangang bahagi ng Central at Southern Luzon. At pangatlo, ang Northeast Monsoon o amihan na nagdadala ng malamig na hangin at pag-ulan sa Northern Luzon. Kaya't magkakaiba po ang magiging lagay ng panahon sa bawat rehiyon. Sa Bicol Region, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro, Batangas, Laguna, Rizal, Quezon at Aurora, magiging maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorms dulot ng shear line. Mag-ingat po sa posibleng flash floods or landslides, lalo na kung magpapatuloy ang malalakas na ulan. Sa Visayas, Mindanao at Palawan, maulap ang kalangitan na may mga pag-ulan at thunderstorms dulot ng ITCZ. Maghanda po at mag-ingat sa posibleng pagbaha at landslides dulot ng katamtaman hanggang sa malalakas na buhos ng ulan. Para naman sa Ilocos Region at natitirang bahagi ng Central Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may paminsan-minsang mahinang ulan dulot ng amihan. Walang inaasahang malaking epekto mula rito. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Mag-ingat pa rin po sa posibleng flash floods or landslides sa mga lugar na tatamaan ng malalakas na thunderstorms. Ngayon naman tingnan natin ang update tungkol sa tropical cyclone threat potential. Posibleng may mabuo na low pressure area by next week sa southeastern portion ng Philippine Area of Responsibility. Pero ayon sa PAGASA, mababa pa rin ang tsansa nitong maging ganap na bagyo. Kung titingnan naman natin ang ibang weather forecast tools tulad ng GFS, makikita natin ang isang low pressure area na posibleng mabuo by December 16. Kung magiging bagyo ito, maaaring tumama ito sa Northern Mindanao, subalit posible rin itong malusaw dahil sa lumalakas na amihan. Gamit ang European model, makikita rin ang isang formation, ngunit malayo pa ito at may posibilidad din na malusaw dulot ng amihan. Patuloy pa rin natin itong babantayan sa mga susunod na araw. Bagamat wala pang bagyo, patuloy ang epekto ng mga weather systems na nakakaapekto sa bansa, kaya't naglalabas ang PAGASA ng heavy rainfall outlook para bigyan tayo ng ideya kung aling mga lugar ang maaaring makaranas ng pag-ulan sa loob ng 24 hours. Narito ang pinakabagong update. Ngayong araw, December 9, moderate to heavy rainfall ang mararanasan sa Quezon, Aurora, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Marinduque, Oriental Mindoro, Palawan, Northern Samar, Eastern Samar at Dinagat Islands. Bukas, December 10, asahan ang moderate to heavy rainfall sa Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. By Wednesday, December 11, magpapatuloy ang moderate to heavy rainfall sa Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Ang mga lugar na nasa bulubunduking bahagi ay maaaring makaranas ng mas mataas na antas ng ulan at ang epekto nito ay maaaring lumala kung nagkaroon na ng pagbaha o matinding pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Ang panahon ay mabilis magbago kaya't manatiling updated sa mga susunod na ulat mula dito sa channel para sa pinakabagong balita tungkol sa lagay ng panahon. Salamat sa inyong pagtutok, stay safe mga kababayan.